Yes, Lord God. Sinasamba po namin sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah. Patuloy po kayo, Ama, na kumilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. Wala kaming ibang nais kung hindi maabot ang iyong kabanal-banalang trono, Panginoon. God, salamat po sa presensya mo. Salamat, Holy Spirit. Salamat, salamat po, Panginoon. Patuloy ka po namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Right now, Ama, lumalapit kami sa iyo na mayroong malinis na puso, Panginoon. God, sapagkat alam po namin, Father God, na hindi mo kinalulugdan ang iyong mga anak nung kung kami po, Panginoon, ay lalapit sa iyo na mayroong karulihan. Kaya, Lord God, humihingi kami ng kapatawaran sa iyo sa lahat ng aming mga kasalanan na gawa sa iyo. Sa isip, salita, maging sa gawa, Panginoon. Hallelujah. Father God, right now, Ama, tinataas po namin sa iyo ang bayang Pilipinas, Panginoon. Ang aming minamahal na bansa, Panginoon. Sabi mo nga po sa iyong salita, Panginoon, kung kami ay tatawag sa iyo na mayroong pagpapakumbaba sa pananampalataya sa iyo, kami ay diringgin mo. Kaya, Lord God, sa umagang ito, Panginoon, sama-sama po kami nagpapakumbaba na lumalapit sa iyo, Panginoon. God, patawarin niyo po ang lahat ng uri ng kasalanan na gawa sa bansang Pilipinas, Panginoon. Ang aming mahal na Presidente BBM, Panginoon, patuloy niyo pong pangunahan ang kanyang buhay, maging kasama po ang kanyang may bahay, Lord God. Father God, babaan mo po siya ng knowledge and wisdom na nagmumula sa iyo, Panginoon, upang sa ganun, Lord God, malakaran niya po ng maayos ang kanyang sinumpaang pangako sa iyo, Panginoon, at tungkulin sa bayang ito, Panginoon. Lord God, nilalapit din po namin sa iyo, Panginoon, ang kahirapan ng aming bansa, Panginoon. Lord, palayain mo na ito sa kahirapan, Panginoon, sa mga krimen na nangyayari sa aming bansa, Lord God, sa corruption, Panginoon, sa lahat ng uri ng kasalanan, Lord God, palayain mo po ang bansang Pilipinas, Panginoon. At hinihiling po namin sa iyo, Panginoon, na ang bansang Pilipinas is for Christ only, Lord God, in Jesus' name. Ikaw ang maghahari sa bansang ito, Panginoon. At pagkaroon po ng banal na pagkatakot ang lahat ng Pilipino, Father God, in Jesus' name. Right now, Amay, tinataas naman po namin sa iyo ang body of Christ, Panginoon. Lord God, kung ipapahayag po ng aming mga labi na ikaw, Panginoong Jesus, ay nagsakripisyo sa krus ng Kalbaryo para sa aming kaligtasan. Lord, marami pong tao maliligtas sa mundong ito, Panginoon, at maiwasan ang lahat ng kasalanan na nagagawa sa mundong ito, Panginoon. Kaya, Lord God, babaan niyo po, Father God, ng double portion of anointing, Ama, tapang na nagmumula sa iyo, Panginoon, ang lahat ng nasa body of Christ, Panginoon, in Jesus' name. At maalala po ng bawat isa na we belong in one kingdom, Lord God, in Jesus' name. Right now, Ama, ang lahat naman po ng mga churches sa buong mundo, Lord God, lalo tigit sa lahat, Panginoon, ang River of God Revival Church, Panginoon. God, patuloy mo pong gamitin ang church na ito, Panginoon, sa paglago, sa paghayo ng iyong salita, Panginoon, sa pagpapakain ng mga kaluluwa, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. God, ang lahat po ng mga pastors na pinili mong lingkod, Panginoon, lalo tigit sa lahat, Pastora LB, Ama, patuloy niyo pong pagpalain ang kanyang buhay, Panginoon. Kasama po ang mga pastors na narito, Panginoon. Pastor Ronel, Lord God, double portion of anointing, Ama, ang siyang ibabago po sa kanya, Panginoon, upang sa ganun, Lord God, sa kanyang pagpapahayag ng iyong mga salita, Panginoon, ay patuloy po na tumimo sa lahat ng puso na nakikinig sa kanya, Panginoon. Gamitin mo patuloy ang kanyang buhay, Father God, para sa iyong kapurihan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. At Lord God, ang music team, Panginoon, patuloy niyo po na iparanas po ang anointing sa kanila, Lord God, in Jesus' name. Lord God, kiniklaim po namin, Panginoon, ang katagumpayan sa gawain ito. Hindi lamang ito, Ama, kung hindi sa lahat ng mga churches na nagdiriwang, Panginoon, sa araw na ito,
para sa iyo, Father God. Salamat po ng marami, Ama, sa iyo pong lahat ng papuri, pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Sa mapagpalang umagang muli sa ating mga kapatid, pwede po tayong batiin natin ang ating mga kapatid sa kaliwa at kanan. Isang mapagpalang umaga, brothers. Isang mapagpalang umaga, sisters. Hallelujah. Tayo po ay patuloy na umawit at Lord, you are truly the living
So, sige po, bago po tayo umupo, our title po for today, mawala na po yung title po kasi nakita niya naman na. So, sabihin ko po sa katabi mo, Remainers, paki-flash na po yung title natin, okay? Remainers and Bearers. Sabihin mo sa katabi mo, Remainers, sa kaliwa, Remainers, sa kanan, sabihin mo, Fruit Bearers. Okay. So, mukha bang nagre-remain yung katabi mo? Amen? Mukha bang namumunga yan? Amen? Kita-kita naman sa mukha ng katabi mo, ang ganda-ganda niya today. Diba? Sabihin mo naman yung katabi mo kung babae, sabihin mo sa kanya yan. Ang ganda mo naman today. Tapos, sabihin mo kung guwapo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, ang guwapo mo naman today. Ayan. Okay, sige po. Makakaupo na po tayo. Hallelujah. Kilala niya naman po ako. Hindi po ako magtatagal dito because I believe na gagawin po ang Diyos sa ating kalagitnaan. Amen? So, number one po, gusto ko po magpasalamat again kay Pastor LB. Kahit nasa ibang bansa po siya ngayon, ako po yung pinayagan niya po mag-speak po sa inyong kalagitnaan. So, hello po sa River of God Marilao family. Para hindi kayo masaya dito. Palakpakan niyo naman si Lord. Amen. Hallelujah. Si Lord po yung makakuha ng glory. Kanina, the reason why kinakanta ko po, wait lang, di pa ako nag-start. Okay? So, kaya ko po kinakanta yung My God, You're Amazing because the more ka pong ginagamit ng Panginoon, dapat the more na si Lord ang natataas sa buhay mo. And then sabihin mo sa katabi mo, the more kang ginagamit ni Lord, dapat the more na si Lord ang natataas sa buhay mo. Amen. Lalo na kung tumatayo ka na dito, humahawak ka na ng mic. Diba? Yung mga iba po dito, dati nung nagsimula po ako magsalita po dito, nabibless ako kasi ngayon nandito na po sila, tumatayo na po yung iba dito. Amen. So, yun po yung topic po natin ngayon dahil meron pong magpapala pag ikaw ay nananatili. Tama ba? Wala pong blessing kapag ikaw ay parang ang call center hopper ka. Parang ang grasshopper. Diba? Wala pong blessing pagka lagi kang makakita ka lang ng konting mali, lipat ka ng church. Makakita ka lang ng konting diferensya. Magkatampuhan lang kayo ni sister, ni brother, aalis ka lang agad.
Pero dapat ngayon pong umagang ito, kaya po pinadala ng Panginoon dito because gusto ko pong i-declare, lahat po ng mga nanatili, magsabi lang Amen! Amen! Lahat ng mga nag-stay, kahit may problema, magsabi lang Amen! Amen! Diba? Mga kapatid, ito po ang mensahe ng Panginoon, hindi lang po sa atin, sa inyo, kundi as a church. Ito po ang mensahe ng Lord sa atin. Huwag kang papayag na maalis ka sa ministry dahil lang merong nakatampuan ka. Merong umalis at gusto mo na rin umalis. Merong nawala, gusto mo na rin mawala. Hindi po yun. This is the time. Sabi mo sa katabi mo, this is the time. This is the time. Na ikaw ay manatili. Amen. Palakpakan natin si Lord. May blessing sa mga nag-i-stay. Amen. Hindi mo, sa title pa lang mga kapatid, kita-kita nyo na may bunga. Tama ba? Amen. Ready ka na ba? Sabi mo sa kapatid, ready ka na ba? Hindi ko magtatagal. Bibilisan ko na po because we have limited time. Next slide. Number 1. Sa ating, so doon muna tayo sa first part. Ano yun? Remainers. So kung kayo po ay may notebook, kung meron po kayong cellphone, I encourage you to take note because this is the Word of God for you. Okay? Hindi po ako pinadala ng Lord dito. Maraming distansya para lang po, di ba? Kung anong word lang ang ibigay ko today. Ito po yung word ng Lord para sa inyo. Okay? Number 1, when it comes to sa mga nananatili. Magsabi nga po ulit ng Amen yung mga nananatili. Amen! Okay, mga remainers. Sabi na, mga remainers! Amen! Isa ba, mga remainers? Amen! Okay, ano daw ang guarantee kapag ikaw ay nananatili? Ano yun? Number 1, guaranteed na may ano? Pruning. Sabi mo sa katabi mo, didisiplinahin ka. Amen! May mga bagay na tatanggalin sa buhay mo. Amen! Dahil bakit tatanggalin? Bakit tatanggalin? Kasi po, hindi po yun makakatulong sa paglakad mo sa kalooban ng Diyos. Nung pumasok ka sa church, may boyfriend ka, may girlfriend ka. Bakit inalis ni Lord John? Kasi, ang sagot, hindi makakatulong sa calling mo kay Lord. Tama ba mga kapatid? Amen. Hindi mo makakatabi mo sa katabi mo, hindi siya makakatulong. Amen. May mga kaibigan ka nung pumasok ka sa church, inalis ni Lord. Amen. Tama nga, kasama mo sila nung kayo ay pumasok sa church, masayang-masaya kayo. Pero dahil may mga konting depression, may mga ganito ganyan, anong nangyari? Inalis po sila ni Lord sa buhay mo. Bakit? Hindi po kasi sila makakatulong. Saan yung verse po natin? Mahirap yung puro kwento lang tayo dito. Amen. Let's base it on the Word of God. Sabi po dyan, in John chapter 15, verse 1 to 3. Sabi po dyan, I am the true grapevine. Sino po nagsasalita? Jesus. Amen. And my Father is the gardener. Verse 2, He cuts off every branch na hindi po sa Kanya at hindi nagpo-produce ng bunga. Amen. Kaya tinan mo yung katabi mo, pag hinalaan mo yung tingin mo. Okay? Hindi bunga yan. Okay? So, okay, hindi po siya yun. Sa ibang church yung tinutukoy ko. Okay? Sabi dyan, He cuts off every branch. Okay? Sino po yung branch? Tayo po yun. Amen. So, kapag may inalis si Lord, huwag kang malungkot. Pag may tinanggal si Lord, huwag kang malungkot. Kasi po bakit? Para po yun sa ikalalago mo. Amen. Kaya tinitrain ni Lord yung mga halaman, yung mga para po sila lalong magbunga. Amen. Kaya pansin mo kapatid, dati, nung nandito pa yung kasama mo sa church, hindi ka nag-grow. Hindi ka nagagamit dito sa pulpito. Pero mula nung inalis sila ni Lord, bigla kang naging worship leader.
Kasi bakit, mga kapatid, inalis sila ni Lord for a purpose. Mga kapatid, para ma-fulfill ni Lord yung calling ni Lord sa buhay mo. Sabihin mo sa katabi mo, para ma-fulfill ni Lord yung calling niya sa buhay mo. Amen. Palakpakan natin si Lord. Sabi diyan, and He proves. Tanong ko sa inyo mga kapatid, masarap po bang ma-prove? Tanong ko sa inyo, masarap po bang ma-prove? Hindi po masarap ang ma-prove. Kasi po bakit? Puputulan ka ng dahon. Puputulan ka ng mga excess baggage. Sabihin mo sa akin mga excess baggage. Alam niyo yun, magkakamping ka, magdadala ka ng ref, magdadala ka ng yung mga hindi mo kailangan. Nakita niyo yun, yung mga excess baggage natin. Minsan kasi, di ba, pupunta ka ng swimming. Tapos, magdadala ka ng tent. Ano mo yung tent sa swimming? Hindi ka naman nakakit ng mundo. Di ba, ano dinadala pag swimming? Swimming trunks, bikini, or pang swimming, tama ba? Baglobo, yung salbabida, tama ba? Yun ang mga dinadala. So mga kapatid, tinatanggal ni Lord yung mga hindi mo kailangan. Tayo mga kapatid dati adik ka sa cellphone, dati adik ka sa online games. Diba? Ngayon, inalis ni Lord sa iyo, masarap. Tanong ko sa mga inalisan ng online games nila dito, masarap ba o masakit? Masakit. Tama? Yung nga kanina, in-example ko inalis ni Lord yung boyfriend mo, yung jowa mo. Masarap ba, masakit yung pagbe-break? Masakit po yun. Diba? Pero dahil hindi makakatulong, kailangan alisin ni Lord sa buhay mo. Kasi bakit? Pabigat po. Hindi ka bibilis sa calling ni Lord. Pero tingnan nyo, nung nawala yun, nung naalis yun, ano nangyari? Biglang bumulusok yung calling mo sa Lord. Hindi nyo ba napansin yun? Hindi nyo ba napansin yun? Nung biglang nawala yung excess baggage, ang gaan, pastor. Ang daling magpakanta. Ang daling magpasayaw ng mga congregation. Kasi po bakit? Wala nang pabigat. Ayaw, sabihin mo sa kapatid mo, ayaw ni Lord na meron kang pabigat sa buhay mo. Bitawan mo na yan. Amen. At kay Lord na lang tayo magpa-prune. Kay Lord. Ito kasi mga kapatid na minsan, pinapatanggal na ni Lord, ayaw mong alisin. Magsabi mo lang amen dito. Parang tinamaan ba kayo? Okay, di ba? Lord kasi, mahal ko siya. Di ba? Lord kasi, Okay, sige, pag-usapan natin mamaya. Okay. Di ba? Lord kasi, valuable sa akin itong bagay na ito. Huwag mo naman naaalisin ito. Sino po dito mga Alemano, nasa kamay? Nung hindi ka pa naboborn again, hindi na ako magsasalita, napakagaling mo. Okay? Di ba? Nung naborn again ka, ano nangyari? Naging, dalawang kamay pa. Mga, magsabi na rin naman yung mga binago ni Lord dito. Sino mo natin mo rin dito? Nasa kamay. Okay, di ba? Inalis na Lord sa atin. Bakit po? Hindi po makakatulong sa calling natin. Kaya aalisin ni Lord. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, payag ka bang ma-prune ni Lord? Kahit masakit. Okay. Sige. Mamaya, malalaman natin yan. Okay, next tayo. Sorry, wala po. Mabilis ako na magmamadali po ako. Number 2, ano yung guarantee? Kapag ikaw ay nanatiling sa Panginoon. Number 2 is transformation. Mababago ka. Sabihin mo sa katabi mo, mababago ka. Kaya pala ngayon, iba na yung glow mo. Parang mas lalo kang gumanda ngayon. Mas lalo kang gumawa ngayon. Kasi bakit? Nakakagwapo mo talaga ang maglingkod sa Panginoon. Amen po ba yun? Nakakaganda. O yan o, si Kuya. Di ba? Lalo ka na in love.
maganda. Ano pa? Nakakabait. Nakakabait ang maglingkod sa Panginoon. Tama ba? Dati, siguro, kung meron pang 8 araw kayo nag-aaway sa isang araw. Tama ba? Or sa isang buong linggo. Tama ba? Walang araw na lilipas na hindi kayo nag-aaway. Parang kulang ang araw mo. Pag di mo inaway ang asawa mo. Tama ba? Pero ngayon, sino dito mapapatato? Yung mga asawa na hindi na po inaaway ng kanilang mga asawa. Nasa mga, uy! Palapaan natin si Lord. Di ba mga kapatid? Hindi ko po sinasabi, ito ba, sa mga mag-asawa ko, hindi ko po sinasabi wala na pong away. Okay? Sa mga hindi mo po nakakilala yung Mr. or Mrs. po na nandito, taas po ang mga. Yung mga hindi na po nakakasama yung inyong Mr. or Mrs. po sa church. Taas po kamay. Okay. Parang ayaw niyo po umamin kanina muna nagtanong ako. Medyo po ako. Okay. So mga kapatid, kayo po ang tinitingnan ng inyong mga mister kung ano ang nababago sa buhay mo. Para ano? Matalino siya, mahaka. Kapag lagi kang galit, lagi kang ano, sasabihin ng asawa mo sa'yo, nag-church ka. Mas okay mo pala nung hindi na nag-church, hindi na nag-aaway. Diba po? Kailangan na daw merong nababago. Sabihin mo sa katabi mo, merong nababago. Kapag kung, mga kapatid, sino po dito ang 6 months na sa church? Taas ang kamay. Sino po dito ang taon na sa church? Taon na sa church. Taas po ang kamay. Kapag taon ka na pong nasa church, dapat meron na pong nababago. Tingnan mo yung katabi mo. Di ba? Oh, mukha na bang bumait niya? Mukha na bang marami na bang nagbago dyan? Oh, di ba? Di ba marami na bang nagbago sa atin? Tama? Marami na bang nagbago? Tama? Parang ayaw niyo sa mga ayon. Marami na bang nagbago? Yan! Yan ang sagot na kapatid. Meron. Alam niyo mga kapatid, hindi pa po tapos ang Diyos sa akin. Sabi mo sa kapatid mo, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Amen? Kaya kung pinakikita ka pang mali sa katabi mo, hindi pa kasi tapos ang Diyos sa kanya. Kaya huwag mo siyang husgahan kaagad. Amen. Kasi bakit? Binabago pa siya ni Lord. Kapag makagalatin pa rin yung katabi mo, binabago pa rin niya ni Lord. Inuna lang yung pagiging mabait. Sabi mo sa isa-isa lang. Diba? Hindi naman di ba? Pwede ba naman, pagpasok mo sa church, isang Sunday, nabago na lahat ni Lord. Isang araw lang, may ganun ba? May ganun ba mangyari dito? Pagpasok ng church, isang attend lang, isang sayaw lang, isang dood lang, nabago na lahat sa Kanya. May ganun ba? Wala, mga kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, nasa proseso pa ako. Amen. Pero, ang maganda, may binabago si Lord araw-araw. Amen. Hallelujah. Sorry po, bibilisan ko na lang. Sige, next po. Ang sabi dyan, but if you remain in me, and my words remain in you. Mga kapatid, sino po dito may kakayahang bumago sa katabi mo? Taas ang kamay. Kaya mo bang baguhin ang ugali ng katabi mo? Kaya? Kaya mo, sir? Baguhin mo ugali ng asawa mo? Hindi. Tama? Sino po ang babago sa asawa mo sa katabi mo? At ang kanyang mga salita. Amen. Kaya nga po dapat yung asawa mo, yung anak mo, lagi mong sinasama saan? Sa church. Para ano po, lagi po sila nakakapakinig ng salita ng Diyos. Dahil aminado ka sa sarili mo, hindi mo ayaw baguhin yung asawa mo, hindi mo ayaw baguhin yung anak mo. So ano gagawin mo? Dalhin mo na lang sila dito. Amen. At si Lord ang bahalang bumago sa kanila. Ano ba? Hindi mo trabaho, huwag mong ipilit yung sarili mo na ayaw mong baguhin yung asawa mo, yung anak mo. No. Hindi mo trabaho yun. Ang trabaho mo, dalhin mo sila dito. Amen? Yun po ang trabaho mo natin, mga kapatid. Amen? And then si Lord ang babago sa gugulat ka na lang yung asawa mo nagtataas na yung kamay.
Nag-hallelujah na. Sino po dito yung mga may dinalang asawa dati, asaway, lasinggero, sugalero, lahat ng mayroon sa dulo. Okay. Sino po? Tapos sila binago ni Lord. Okay. Soon may mga idadalik po si Lord na okay? Okay? So ang sabi po dyan, you may ask for anything you want and it will be granted to you. Mamaya, i-explain ko po yan. Sige, next po. Kasi wala tayo. Bibilisan ko lang po. Ano yung pangalawa? Sabi dyan, I have loved you even as the Father has loved me. Remain in my love. Si mga kapatid, hindi sa love ng tao. Dahil ang pag-ibig ng tao may limitasyon. Ang pag-ibig ng tao may kondisyon. Mahal kita mahal kita pero mahal kita sa isang kondisyon. Di ba? Tama ba? May kapalit lagi. Pero kay Lord, sabi niyan, remain in my love, in His love, mga kapatid. Alam sabi ng verse 10, when you obey my commands, paano daw tayo mananatili? Sa pag-ibig ng Diyos. When you, sabi mo, you obey His commands. Mahirap pong sundin yung isang bagay na hindi mo alam. Alam mo ba? Kaya po ay encourage yung mga kapatid. Sabihin mo sa kapatid mo, magbasa ka ng Bible. Amen? Alam mo ba? Dahil sa pamamagitan po noon, masusunod po natin lahat ng nakasulat po doon. Amen. Palakpakan nga po natin si Lord. Amen. Si Lord, si Jesus, di ba sa last part, sabi na, just as I obey my Father's commandments, hindi po sila mag-uutos ng something na hindi na ginagawa. Huwag na huwag kang mag-uutos sa anak mong gawin yung isang bagay na hindi mo ginagawa. Anak, mahalin mo si lola mo. Tapos ikaw, hindi mo naman mahalin ang magulang mo. Huwag kang mag-advise ng something na hindi mo ginagawa. Amen? Si Lord, kaya po malakas ang loob niya na mag-advise kasi po bakit ginawa niya po ngayon. Nag-gets niyo po yun? At ngayon, ini-impart niya po sa atin. Sige, next, mabilis na po ako. Number 3, sa pananatili or sa mga remainers. Mga remainers, masabi na rin yan? Amen! So, guaranteed na daw ang purpose mo at ang protection mo. Sino po dito ang gustong maprotektahan ng Panginoon? Taas po ang kamay. Sino po dito na ma-receive nila yung purpose nila at magampanan nila yung purpose nila sa Panginoon? Taas po ang kamay. Amen! So, next natin. Ang sabi dyan, sa John chapter 15, verse 5 to 6. Sabi dyan, yes, I am the vine. Sino daw yung vine? Si Jesus po yun. Amen? And you are the branches. Sino po yung mga branches? Sabi mo sa kapatid mo, ikaw. Sabi dyan, those who remain in me and I in them will produce much fruit, for apart from me, you cannot do nothing. Kala. Okay. Sige, sabihin nga, verse 6, anyone who does not remain in me is thrown away like a useless branch. Sabihin natin yung word useless. Useless. Okay? And withers, yung withers po, ibig sabihin is dry and dying. Okay? So wala pong ganyan dito kasi nandito po kayo ngayon. Amen? Papakangalan si Lord. Amen? Such branches are gathered into a pile to be burned. Ano yung point ko doon? Okay, next. Sorry. Okay, balik mo. May nilagay po ako dito eh. Okay, so, teka lang po. Okay, dito muna tayo. Sabi doon sa verse 6, anyone who does not remain in me is called thrown away like a useless branch. Mga kapatid, kapag hindi po tayo nanatili sa Panginoon, mawawala po yung purpose na atin. Kapag na-disconnect tayo sa Panginoon, sabi dyan, no? Or apart from me, ibig sabihin, umiwalay sila doon sa puno. Nakita na po ba kayo ng branch na naiwalay sa puno? Ano pong nangyari? Lalo bang nag-grow yung branch? Namunga ba yung branch? Ano po nangyari?
Ganyan din po ang mangyayari po sa atin. Mawawalan po tayo ng purpose sa Panginoon. Amen? So kaya mapapansin nyo, yung mga umalis, lumabas sa presence of God, ano nangyayari po sa kanila? Sila po ay laging tulot. Amen? At sila po ay spiritual po yung tinutukoy ko. Amen? At ano dyan? Such branches are ano daw? Anong gagawin daw? Sa mga branches na natuyo, sila po ay gagawin uling. Amen? Kaya, kapag may purpose ka sa kaharian ng Diyos, hindi mo mangyayari sa iyo yan. Amen? So next, anong pangalawang natin? So yun yung purpose. Amen? Now, dito naman, protection naman pag-usapan natin. Sige, next. Ano yung protection? Ito, number 1, sabi niya, yes, I am the vine. Sino daw yung vine? Jesus. And you are the branches. Mga kapatid, mahalaga na alam mo, sabihin mo sa katabi mo, titigan mo mabuti yung katabi mo, sabihin mo, mahalaga na alam mo na hindi ikaw yung vine. Branch ka lang. Mga kapatid, your identity is your protection. Okay, sorry medyo malalim to Okay, medyo malalim to. Kailangan alam mo kung ano ang purpose mo sa buhay. Na hindi ikaw yung vine. Ibig sabihin, sa sinasabi ko dito mga kapatid, hindi ikaw yung provider, hindi ikaw yung tagapagpagaling, hindi ikaw yung, in short, branch, dinadaluyan ka lang ng healing. Dinadaluyan ka lang, hindi ikaw ang source. Si Lord ang source. Ikaw yung channel. Daanan ka lang. Sabihin mo sa katabi mo, daanan ka lang. Okay? Kasi po, kapag ikinlay mo na ikaw ang vine, meron po tayong pangalawang season ng Kibuloy. Okay? Dahil hindi po tayo yung vine. Hindi po ikaw yung vine. Ano tayo? Branch. Kaya pag nag-pray ka sa may sakit, pag hindi gumaling yung may sakit, sino na yung diferensya? Yung source o yung branch? Source. Wala po sa vine. Kasi wala po sa branch. Kasi bakit? Daanan ka lang. Sino nagpapagaling? Ikaw o si Lord? Lord. Si mga kapatid, huwag mong i-claim yung trono ng Diyos. May mga gumagawa po kasi nito. Kaya po sinasabi sa inyo, may mga gumagawa po nito. Mapapagod tayo kapag inaako natin yung responsibilidad ng Diyos, ginagawa mong responsibilidad mo. Dapat, sabihin mo sa kapatid mo, dapat alam mo ang role mo sa kaharian ng Diyos. Ang role mo ay sanga. Sanga tayo mga kapatid. Tayo po yung umaabot sa mga tao. Tama? At gagaling po natin sila saan? Sa puno. Sino po yung puno? Amen? So, iyan naman na yan. Next. Sabi dyan, number 2. Sabi dyan, yung sa verse 15, i-highlight ko lang. I no longer call you slaves. Yung protection mga kapatid, ito, alam niyo ang mga slaves, wala po silang will na gumawa ng sarili nila. Wala silang karapatan. Magsalita, pag andyan yung mga master nila, wala po silang karapatan. Pero alam nyo, ang tinawag sa atin ng Panginoon, sabi dyan, because the master doesn't trust in his slaves. Sino daw pinagkakatiwalaan ng Diyos? You are, my friends. Diba? Kaya kung may kanta na, I am a friend of God. Na, alam niyo ba yun? Diba? Kasi kung bakit kaibigan mo po ang Diyos. Na pwede mong pag-share ng mga problema mo. Diba? Na pwede mong pagkwentuhan ng mga pinagdadaanan mo. Diba? Si Lord po ay ganun, mga kapatid. Diba? Si Lord ay pwede po natin pag-sharean. Mahalaga na alam natin na hindi na po tayo ayutin. At ano na po tayo? Kaibigan na po tayo ng Diyos. So ano po sabi diyan? Since I have told you everything the Father told me. So ano daw? Ano yung pinagkaiba ng slave sa friends? Merong trust. Okay?
Kaya ngayon na usay word trust issue, di ba? So, alam niyo yan. Okay, sorry. Next tayo. Ito maganda. Sino mo dito ang gusto ng bunga? As well kamay. Amen. Lahat po tayo gusto ng bunga. Amen. So, tapos na tayo doon sa mga, sino mo dito yung mga remainers? Magsabi ng amen. Okay. Tapos na yun. Ngayon, ang second part natin is fruitfulness. Sabihin mo natin, fruitfulness. Amen. So, bilang fruit bearers, mga kapatid, garantisado, pag tinagalog ko ito, garantisadong bunga. Okay? Meron kang 100% assurance na may bunga. Naalala niyo yung sa verse na sinabi ko doon na your labor is not in yun po yun. May bunga lahat mo ng ginagawa natin doon po. Amen? Paki-next sa verse. Okay. Sabi dyan, remain in me and I will remain in you, for a branch cannot produce fruit. It is severe cut off from the vine, and you cannot be fruitful unless you remain in me. Mga kapatid, ang sekreto ng fruitfulness life is ano? Manatili tayo sa Diyos. Amen? Away from the Lord, wala po tayong mapoproduce na kahit anong bunga. Okay? Next. Sorry, last 5 minutes na lang po ako. Bilis na oras. Okay. Sabi dyan, fruitfulness by sacrifice. A fruit has to die in order to give life. Alam niyo po ba, ang bunga, kailangan niyang mawasak, masira, mamatay, para po makapagbigay siya ng yung seed po doon ay dumami yung bunga. Tama po ba? Kailangan mamatay ng bunga. In short. Ngayon, ito ang galing no? Sabi po dun sa verse. Next, sorry. Sabi nga, I have told you these things so that you will be filled with joy. Yes, your joy will overflow. This is my commandment. Love each other in the same way I have loved you. There is no greater love than to lay down one's life for one's friends. Nagkasi yun? Mga kapatid, kaya sinabi dyan dun sa first part, I have told you this thing so that you will be filled with joy. Mga kapatid, yes, you are. Your joy will overflow. Alam niyo mga kapatid, ang kinakausap nito is yung mga dumaan sa mga pruning stages. May mga inalisin si Lord, tama? Masabi na amen, yung mga may inalisin si Lord sa inyo. Tama? Ang sabi dyan, sinabi ko sa iyo to, para magkaroon ka ng kagalakan sa puso mo. Amen? And that your joy will overflow kasi hindi po sayang yung mga tinanggal ni Lord sa iyo. Kasi bakit? Meron siyang ipapalit. Amen. Tama? Kaya pala inalis ni Lord yung tao yun sa buhay mo kasi merong ipapalit si Lord na mas katiwa-tiwala, mas mainam. Nakita niyo mo yan, mas maganda, mas guwapo. Alam niyo mo yun? Kasi hanggat nandun yun, hindi po wala pong darating na bago. Hanggat niyayaan mo pa din yung luma. Hanggat yung picture ng ex mo nasa kwarto mo pa. Niyayaan mo pa din. Hinahalik-halikan mo gabi-gabi. Wala pong darating na bago. Tama ba? Sabihin mo sa katabi mo, mag-move on ka na. Diba? Meron lang inaalok si Lord na bago sa'yo. Kasi first love ko yun. Huwag mo. Tapos na po yung nakaraan. Kahit balik-balikan mo yun, kahit yakap-yakapin mo yung nakaraan, hindi na po babalik yun. Wala na po yun eh. Sabi ng Bible, I am doing yung ginagawang bago si Lord. Sino dito gusto ng bago? Bagong sapatos, bagong sasakyan, bagong bahay. Diba?
ayaw ng bago? Kung ayaw mo po, akin na lang. Di ba? Mga kapatid, di ba? Tanong mo sa akin, gusto mo ba ng bago? Di ba? Gusto po natin ng bago kasi iba yung amoy bago eh, di ba? Minsan po, bumibili yung iba na sapatos para lang makaamoy bago lang. Para lang maamoy nila yung bago. Pero kahit di nila isuot. Di ba po, may mga gano'n eh. Kasi bakit mga kapatid? May purpose kung bakit ka inalisan ni Lord, kung bakit inalis ni Lord yung tao na yun. Yung experience sa'yo, pinaranas ni Lord sa'yo, para ano? Para may ipalit siyang mas mainam. May ipalit siyang mas maganda, much better para sa'yo. Bakit ang gusto ng Lord sa'yo, yung the best. Sabi mo sa kami mo, ang gusto ng Lord sa'yo, yung the best. Amen. Hindi po darating yung the best hanggat nakatali ka kung sa nakaraan mo. The best will not lalampas ang the best mo. Gagawin ka. Mag-move on ka na. Sabi mo sa kami mo, mag-move on ka na. Kung na-decline ka doon sa isang project, hindi mo nakuha yung project na yun, may ibig sabihin, may parating na mas magandang project, mas malaking project. Kung hindi mo nakuha yung sasakyan, hindi ka na-approve sa sasakyan na ina-applyan mo, huwag kang mag-alala. Sabihin mo sa kami mo, huwag kang mag-alala. Kasi merong mas magandang sasakyan, inihahanda si Lord para sa iyo. Nakita niyo nga, yung bahay na binibenta ng napakamurang halaga, Lord, ba't kaya hindi ko ito nakuha? Isa lang ang sagot. Sabayan niyo, 1, 2, 3, 4. Kasi may mas maganda inihahanda si Lord para sa iyo. Hallelujah, overtime na po ako, sorry. Sabi dyan, there is no greater than, alam niyo mga kapatid, na walang ibang greatest demonstration ng pag-ibig kundi yung pag-ibig ng Diyos. Bakit? Willing mamatay si Lord para lang maibigay sa iyo yung bunga. Nakita niyo mga kapatid? Kaya po maraming mananampalataya ngayon, sabihin mo sa katabi mo kasama ka doon. Amen? Kaya marami tayo ngayon kasi po dahil may isang nagsakripisyo para sa atin. Kaya mga kapatid, kaya sabi dyan, you are my friends if you do not do what I command. Ibig sabihin, kaaway tayo ng Diyos pag hindi tayo, sumayin tayo pag hindi tayo sumusunod. Amen? Next na natin, biblis ko naman po. Sorry po Kayo na po tayo kasi gusto ko po talagang matapos ito. Kaya alam ko wala na po tayong oras. Pakita kayong ilaw dito sa part na ito. Dito lang yung, sa stage lang yung mag-bearing dito. O, diba? Okay. Hallelujah. Sabi dyan, fruitfulness that brings glory to God. Sabihin natin sabay-sabay, 1, 2, 3, 4. Fruitfulness that brings glory to God. Dati, napaka-blessed mong tao. Sino po mga blessed na tao dito nung bago pa sila mag-born again? Taas ko ang kamay. Financially, di ba? Physically, di ba? Tama? Ngayon, tinan nyo, dati, walang glory to God, glory to God. Glory to me. Yun ang meron. Tama mo ba? Pero ngayon, ang fruitfulness mo, meron ng purpose. Ano yung purpose? That it will bring glory to God. Kahit gaano ka kayaman, kahit gaano kadami sa sasakyan mo, kahit gaano kadami bahay mo, if it's not bringing glory to God, it is not fruitfulness. Minsan po kasi, ay grabe, yung kapitbahay namin, bago na naman sa sasakyan. Sabi mo sa akin mo, huwag kang ingit. Kasi po, hindi po totoong fruitfulness yun. Bakit? It's not bringing glory. Kahit gaano po kadami kanyang paglipat ang pera po natin sa bangko, kapag hindi ka po nagtatides out of the increase, it's not giving glory to God.
Hindi po fruitfulness ang tawag po doon. Ano po tawag doon? Amen? Sige, sorry po. Please ako na lang po. Saan po natin makikita itong verse? Paki-next, sorry. Sabi dyan, when you produce much fruit, tama ba? Marami ka ng bunga. Anong tawag sa'yo ng Lord? You are my true disciples. And then sabi dyan, this brings ano daw? Faith, glory. Tama ba mga kapatid? Kapag tanggalin na po natin sa sistema natin, na kapag ka nagbibigay ka, ay, ang ganda ng suot ng pearl ni Pastor, mukhang galing ito sa aking... Tanggalin na po natin yung ganong konsepto po na, ay, si Pastora, nagpunta ng ibang bansa, nag-out of town. Mukhang galing. Hindi po yun. Wala, sa totoo lang po kami mga pastor, wala po kami bayan, wala po kami sa akin. Amen? Mga kapatid, ang ginagawa lang po namin, we are bringing glory to God. And si Lord ang ano? Nagsusupply ng Amen? Kaya ito, yung mga nakikita niyo pong damit sa amin, fruitfulness lang po. Overflow ng Lord. Amen? So next, paki-next po. Okay. Sorry, pinatayo ko na po kayo agad kasi binabadali ko na po. Okay, sabi po doon, fruitful people has entitlement and privilege to demand or bidding rights. Sino po dito ang gustong pag humingi sa Diyos at ibibigay ng Diyos at naman kanyang hilingin? Taas mo kamay. Sino dito yung isang prayer? Lord, bigyan mo ako ng bagong bahay at bibigay ni Lord sa'yo. Yung hindi, Lord, bigyan mo ako ng sasakyan kasi po nauulan na po ang pamilya ko pag nag-church po kami. Sino po dito ang gustong gano'n? Isang pray mo lang. Kaya, mga kapatid, sorry, hindi ko mabasa. Diba? Yan po, kapag ikaw nananatili ka sa presensya ng Diyos at ikaw ay siguradong mamumunga ng paghingi sa Panginoon. Meron kang bidding rights. Teka, yung charger, nasa sorry po ay, hallelujah. Okay, worship team. Tawagin nyo na yung worship team. Sige. Tapos na po ito, last na ito. Okay. Na tingnan mo yung katabi mo sa kaliwa. Tingnan mo yung katabi mo sa kanan. Kaliwa. And I want you to assess yung buhay ng katabi mo na nakita mo na ba siya nag-struggle na meron siyang pinagdadaanan. And yet, kahit nag-aaway sila makasama, kahit bill na sinisigil na sila sa mga kautangan. At Sunday yung araw na yun, alam nyo ginawa kayo, nag-church ka. Kahit may problema, kahit may bagyo sa maan, pinili pa rin nila mag-church. Ano po yun? Ang tawag sa iyo, remainers. Now mga kapatid, ito ang trabaho mo mag-remain. Pero yung pangalawang yung fruitfulness or fruit bearer, si Lord ang bahala sa buhay mo. What's your job? To remain. Lang yung job. Now mga kapatid, ito po kasi yung verse na ito, na-associate ko sa discipleship. Tama po ba? Yung pag-share natin ang salita ng Diyos sa iba. Tama po? Pero alam niyo mga kapatid, pag ikaw nanatili ka sa Diyos, hindi mo ayaw tigilan kung hindi mag-share. Amen. Alam mo ba? It's automatic. The more na lumalalim ka sa Panginoon, hindi mo kayang lumipas ang isang linggo, isang araw na hindi ka nakakapag-share ng salita ng Diyos. Totoo po ba yan? Amen. Now, in terms of blessing, sabi po niya, meron tayong bidding rights. Paki-next, sorry. Ano yung sabi doon? Sabihin mo sa katabi mo, God didn't choose you. Sorry. You didn't choose me, but sabi ng Lord, I chose you. Si Lord, mga kapatid,
ang pumili. Hindi po ako pumili sa inyo, hindi po sa gusto ko LB. Sino po? And ano daw? Si Lord ang nag-appoint sa inyo. Sino po dito yung mga nag-minister na intern or pastor? Hindi po tao ang nag-appoint sa atin. Sa mga pastor niyo po dito, hindi po tao ang nag-appoint sa kanila. Sino po? Ano sabi dyan? To go and produce lasting fruit. Mga kapatid, yung bunga na galing sa atin bilang mananampalataya, ano po yun? Hindi po siya basta-basta nabubulok. Lasting fruit. Kasi po ang prutas, di ba? Isang linggo sira. Pero sabi mo sa katabi mo, yung sa'yo, pangmatagalan. Yung bunga na parang may nilagay si Lord ng preservative na kahit isang taon nang lumabas yung bunga na nai-enjoy mo pa din yung bunga nung ginagawa mo. Amen? And sabi dyan, so that the Father will give you whatever you ask. At ang sabi dyan, using my name, hindi po sa kahit kaninong pangalan. Kaninong pangalan lang daw? Jesus. Anong command ng Panginoon? Ang sabi? Sabay-sabay. 1, 2, 3, 4. Love! Sabihin mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Okay, next. Meron pa ba? Amen. Sasalukan ko ngayong umaga sa ating offering, tayo sa offering, ay matatagpuan mo sa Mateo 6:19-21. Sabi ko dito, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang. At may nakakapasok na magnanakaw. Verse 20, sa halip, mag-impok kayo sa kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang insekto at kalawang. The last verse, sabi dito, sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong mga puso. So, dito nakikita po natin na huwag tayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa, ng mga material na bagay, mga luxury bags, mga lupa, mga alahas, sapagkat ito'y nasisira at mawawala. Kung hindi, mag-invest natin ang ating mga kayamanan sa mga makalangit na hindi natin nakikita. Yung kayamanan ng panlamit, sa pagbibigay ng ating kahit yung offering, yun yung i-invest natin. Dahil hindi yun nawawala kahit kailan. Kundi, sabi nga po, di ba, pag-support ako sa gawain ng ating church, isang paglilingkod din po yun. Dahil ang mga tithes and offering po natin ay nagagamit po ng church natin para ipalaganap po, i-share po ang salita ng ating Panginoon sa tulad po sa supa. Po ba, yung mga pumupunta ko sa usuha, umaakyat po doon. At marami pa pong pangangailangan po ang ating church. Hindi lamang sa financial, kundi tayo din po na naglilingkod sa ating Panginoon. Sabi nga po dito na kung nasaan ang ating mga priorities, nandun din ang ating mga puso. At yung tanong po sa umaga ito, saan po ba ang mas mahalaga sa ating pag-iimpok? Dito po ba sa lupa o sa kayamanan? So, nawa yung ating, sabi nga po dito sa napag-aralan po natin na yung umaga, maging fruitful po tayo, hindi lamang po sa ating buhay bilang sa spiritual natin pamumuhay, kundi pati sa ating pagbibigay. Yung lalo na sa ating tithes and offering, dahil alam natin na
Pag tayo nagbigay, pagbigay natin po ng tithes offering ay isa rin po yung yung pinakamahalaga. At na tayo ay maging good steward po dito sa mundo, lalo na tayo ay tinawag na ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Jesus. Lord, napakabuti ako sa amin. Salamat, Lord, sa oras na ito, Panginoon. Hallelujah, God, Lord, God, hallelujah. Sabihin ko, God, hallelujah, hallelujah, Jesus. Salamat, Lord, hallelujah, sa mga kaloob at ang kahit sa Lord na ibigay ng umaga ng God, hallelujah, hallelujah, Jesus. Sa ito, Panginoon, ay bunga din, O Lord, God, hallelujah, ng mga pagpapalang pinagkakaloob sa amin, God, hallelujah. Kaya, Lord, God, Jesus, hallelujah. Dapat ng Panginoon na ibalik namin sa iyo, Panginoon, hallelujah, Jesus, hallelujah. Lord, hallelujah, Jesus, na ito, Panginoon, ay magamit, Lord, ng aming iglesia, O God, hallelujah, aming church, para sa pagpapalaga ng Panginoon, hallelujah. Hallelujah, may inyong mga salita, Lord God, hallelujah, Jesus, hallelujah. Salamat, Lord, hallelujah, sa mga biyayang ito, Panginoon, na binigyan mo sa amin. Wala ng aming amang in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' name, Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon God, sa umaga nito, Diyos. And we are truly blessed, O God, sa ginawa mo, Panginoon, sa kamanghamang bagay. Amazing, Father, for this morning, O God. Salamat, O Diyos. Lord God, umuwi ang bawat isa, Panginoon, na may kagalakan, Panginoon. Puno-puno na pasalamat, O Diyos. Hallelujah. Nagkakaisa po kami ngayon, O God, na nagpapasalamat sa iyong harapan, O Diyos. Sa amazing, amazing things na ginawa mo ngayon. We give you glory, O God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat po, O God. Walang kasing sarap, O Diyos, ang maranasan ng presensya mo, Panginoon. Lord, ang bawat isa sa aming patatagin po, Panginoon, that we remain in the vine, O God, and be fruitful, Panginoon, sa aming pag-uwi ng bawat isa sa kanilang tahanan, Panginoon. Baunin namin, Panginoon, yun ay yung blessing, Panginoon. That your blessing will keep us, Father God, throughout this week, O God, in Jesus' name. Yung kalakasan, the provisions, O God. Lord, lahat, Panginoon, O God, the healing in us, O God, in Jesus' name. Hallelujah. Lord God, keep us always, O Lord, attached to the vine, O God. Salamat, Panginoon, O God. May the Lord bless us all, O God. And may we leave this place with abounding peace that is coming from the Lord. In Jesus' name, Amen. Thank you, God. Hallelujah. Tagumpay ba? It's all about the covenant He made. It's all about Jesus. Victorious He rose from the grave. We lift our hearts